Yun lang tinatanong ko, Mr. Lacanilaw. Tinanggap ko na yung worst. I already accepted the worst. Yes. Pinatawan nyo na ako eh. Kahapon, naglabas kayo, nakita ko lang sa Facebook, pero wala akong natatanggap na formal na show cause order. Tinanggalan na ng Land Transportation Office ng driver's license ang social media personality na si Norman Manguzan, na mas kilala bilang Francis Leo Marcos, ngayong Biyernes, December 5, ito ay matapos hindi siya dumalo sa itinakdang hearing ng LTO kung saan dapat sana ay magbibigay siya ng paliwanag tungkol sa kanyang mga paglabag sa batas trapiko. Batay sa viral na video, makikitang nagmamaneho si Mang Yusen ng isang Ford Expedition na may nakakabit na peking plaka. Hindi rin siya nakasuot ng seatbelt habang nagmamaneho at gumagamit pa ng mobile phone, na itinuturing na distracted driving at itinuturing na mapanganib para sa ibang motorista. Dahil dito, naglabas ang LTO ng show cause order at inatasan si Mang Yusen na dumalo sa pagdinig ng LTO Intelligence and Investigation Division, pinagpapaliwanag siya kung bakit hindi siya dapat patawan ng kaukulang parusa. Dahil hindi siya sumipot, itinuring ito ng LTO bilang pagbaliwala sa pagkakataon niyang makapagpaliwanag. Dahil dito, agad nang binawi ang kanyang driver's license, inilagay din siya sa 70 araw na preventive suspension, at inalerto ang kanyang SUV na kinakailangan niyang dalhin sa Motor Vehicle Inspection Facility para sa kumpletong roadworthiness inspection. Nagbabala rin ng LTO na kung hindi maghahain ng anumang paliwanag o dokumento si Mang Yusen, magpapatuloy ang ahensya sa pagresolba ng kaso batay sa mga hawak na ebidensya. Wala. So pinag-aaralan pala na abogado ko kung paano sana sasagutin dahil walang pangalan, walang plate number. Okay? Hindi nyo naman ako nahuli sa akto na hindi naka-seatbelt. Sa video lang, sarili ko pang video. Di ba? Pero dahil nagtanong ako, kinall out kita na bakit yung sasakyan ko na ninakaw, na naka-alarma, ay na-transfer sa pangalan ng iba. Ngayon, tinanggalan mo na, tuloy mo nang nirevoke yung aking lisensya. Kupal ka, Mr. Lacanilaw, kupal. Malaki kang kupal. Magpadala ka ng troll dito, wala akong pakialam. Pero ito, isisiwalat ko ito. Anong ebidensya ko? O, eto. Gusto mo hard copy? Papadalang kita. O, bigyan kita ha. O. Ayan. Naka-alarma yung aking sasakyan. Nationwide alarm ng HPG. Okay? Naka-alarma. Nationwide alarm yan. Kompleto ng ebidensya, kompleto ng report, kompleto. Lahat kompleto. Pati investigation. Kompleto. Now, nagulat ako. Ngayong 2025, na-transfer yung sasakyan ko sa isang pangalan. According din sa HPG, doon sa pinagreportan ko, ay kompleto sila ng investigation na mismong pati doon sa barangay, pinuntahan nila, pati kapitan ng barangay. Hindi raw existing yung tao na to, at according sa kanila, nakasakay na ng barko at wala naman daw nakita na nasasakyan yung tao na yan. Biruin nyo, nang gamit para gamit ng tao. Di ibig sabihin, hindi kayo nagtatrabaho, gunggong. Again, may deed of sale dito. Kung makikita nyo ho yung pirma ko daw, sa deed of sale, ayan. Ayan daw ang pirma ko. Talagang labo-labo Yung pirma ko ho, nasa internet, pero mahirap gayahin yun. Kahit nakapikit ako, kaya kong ipirma, hindi magbabago yung pirma ko. Eto, rumble to. Rumble-rumbulan talaga yan. Now, Mr. Lacanilaw, anong masasabi mo ngayon dito? Yung kabulukan ng ahensya mo, para mapagtakpan, titirahin mo ko. Ito pagkakamali mo. May personal ako experience at complaint sa inyo. Hindi nyo ina-actionan. Mabigat ito kasi carnapping ito. Yung sa akin, no seatbelt, revoke na lisensya ko. Antindi hindi man lang ako pinasagot. Antindi. Pero tanggap ko na yun. That's the worst. That is the worst you can do. Hindi na ako mag-drive habang buhay. Wala akong pake. Sumakay na lang ako sa kalabaw at sa kabayo. Tanga. Walang problema yan. May pambayad akong driver. Gunggong ka. Pero ito, hindi mo ito malulusutan. Bakit hinahayaan ng ahensya mo sa pamumuno mo na yung mga sasakyan na nakaw na itatransfer sa ibang may-ari?
Masyado kang abusado, Mr. Lacanila. Abusado ka sa kapangyarihan mo. Magdasal ka na hindi ako maging politiko. Magdasal ka. Weather ba? Hindi ba nakakasira ka dyan sa ahensya mo, Mr. Lacanilaw? Baka naman nakakasira ka dyan sa ahensya mo, Mr. Marcos Lacanilaw. Ay, ang liwaliwanag yan, Mr. Lacanilaw. Maraming mga sasakyan na encumbered. Isa na yung akin na i-transfer ng ibang may-ari. Akala ko ba nagtatrabaho ka ng tapat? Eh bakit itong mas mga malalalim na krimen dyan sa ahensya ng LTO, hindi mo nasosolve? Ang sinolve mo, unang-una, yung hindi ko pagsuot ng seatbelt na nakita mo lang sa video ko pa. Hindi nyo naman ako nahuli na ako'y hindi naka-seatbelt, kundi nakita nyo lang dahil naka-video ko, dahil nag-live ako. Di ba? Hindi pa ako nakakatanggap ng formal na show cause order. Kahapon nyo lang nilabas. Ngayon, dahil binira kita kagabi, dahil binira kita at nagtanong ako sa'yo, bakit yung mga sasakyan na nakaw ay hinahayaan ng LTO na mai-transfer sa iba, ni-revoke mo ng tuluyan yung lisensya ko. Ang galing mo, palakpakan tayo, Mr. Marcos Lacanilaw. Hindi kaya nakakasira ka dyan sa ahensya mo? Gusto mong pagtakpan yung napakarami yung kabulukan. Naghanap ka ng palakip butas, ako trending. Yun ang pagkakamali mo. Bakit? May sarili akong ebidensya na tinarantado nyo ako na yung aking sasakyan na nakareport ng karnap sa HPG na i-transfer nyo. Diba? Call out sa'yo yan, Mr. Lacanilaw. Shoutout sa inyo lahat. Siya muna, at ako muna yung ako muna yung magmamaneot, baka ako'y mabangga Okay. Assalamualaikum. God bless you all. Thank you na naman sa mga palipaders nyo. Ang dami. Asar na asar si Pud Kamote. Thank you.